Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay nagkaroon daw po ng Bitcoin dump na 10% at umabot po ito sa ilalim ng $41,000 na presyo. Samantala ang buong crypto market ay nagkaroon po ng $150 billion na losses. Dulot po yan ng Bitcoin dump na ito. Yan, 10% na Bitcoin dump na ito. Yan, pagkatapos po nito ay sinundan po ito ng inilabas na boses bilang suporta ni Cramer. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay kamakailan lamang bumagsak ang Bitcoin or BTC ng 10% sa ibaba ng $41,000 na presyo na nagdulot ng pagkalugi ng buong crypto market ng halos $150 billion. Kasunod ng mga suportang komento ni Jim Cramer. Ayan, si Cramer ay host ng CNBC Mad Money at paminsan-minsang kritiko ng crypto. Ay maaring maging sinyalis ng pagbenta na kailangan ng bawat investor ayon sa nakakatawang suhestyon ng crypto community. Matapos paminsan-minsan na batikusin ang BTC at crypto, kamakailan lang ay nagkomento itong si Cramer tungkol sa pagtaas ng Bitcoin sa itaas ng $45,000 na presyo. Kapansin-pansin na nagsimula ang BTC ng 2024 sa magandang kalagayan. Ginagamit ang rally na sinimulan nito noong October upang lumampas sa $45,000 noong January 2. Ito ang unang beses na muling nakuha ng Bitcoin ang presyong $45,000 matapos itong bumaba rito noong April 2022. Sa kabila ng resistance, nanatili ang BTC sa itaas ng $44,800 habang layo nitong mapanatili ang kanyang posisyon sa itaas ng $45,000. Sa gitna ng kahanga-hangang pagganap, iginiit ni Cramer kahapon sa CNBC na hindi mapapatay ang Bitcoin, na nagsasabing ang token ay narito na para manatili. Kasunod ng mga komentong ito, nagmungkahi ang crypto community kahapon na maaring papunta na sa pagbagsak ang market dahil kilala si Cramer sa paghula ng kabaliktaran ng mga realidad ng market or market realities. Kaya ganyan po si Ginoong Jim Cramer dito. Kung naglabas po siya ng prediction ay yung mangyayari ay yung kabaliktaran. Kaya ganyan pa siya sumikat. Lahat ng kanyang mga prediction ay nagiging kabaliktaran yung nagiging resulta. Ayan, Bitcoin collapse with the crypto market. Kamakailan lang ay nagtala ang Bitcoin ng malaking pagbagsak sa presyo. Ang pangunahing crypto ay bumagsak po ng 10.43% mula sa mataas na presyong $45,000. At ngayon ay mababa na po sa $40,750 ang kanyang presyo. Ang huling beses na nakita ng BTC ang ganitong kababang halaga ay noong pang nakalipas na December 18, 2023. Ayan. Sa kabila ng mabilis na pagbangon, ang BTC ay patuloy na bumaba ng 6.71% nitong nakalipas na 24 oras. At ayan, hindi nag-iisa ang pagbagsak naman ni Bitcoin dahil nagtala rin ang iba pang crypto market ng katulad na mga pagbagsak. Yan, ang Solana ay bumaba sa ibaba ng $100 na presyo. Bumaba ito ng 12.84% sa nakaraang 24 oras. Ito ay napunta sa presyong $99.26.
Ayan, ang Ethereum naman ay bumagsak po ng 7.22%. Ang Matic ay bumagsak naman ng 13.1% at ang XRP ay bumagsak din po ng 12% sa presyong 0.5550. Ayan, ang mga ibang mga nagsibagsakan na mga well-established na mga crypto assets. Yan, si Solana, si Ethereum, si Matic at saka si XRP. Marami pang iba dyan. Bilang resulta, ang mga malalaking pagbagsak na ito, ang global crypto market cap ay bumaba po sa 1.74 trillion dollars. 3 oras na ang nakakaraan sa 1.54 trillion dollars na nagtala ng pagkalugi ng 150 billion dollars sa halaga. Yan, sa halaga sa loob lamang ng 3 oras. Kaya yan, ganyan po katindi yung pagbagsak ng global crypto market cap. Mula sa 1.74 trillion dollars ay paglipas lamang po ng 3 hours or 3 oras ay bumagsak po ito sa 1.59 trillion dollars. Kaya yung nalugi po rito or natalo ay umaabot po sa 150 billion dollars. Ayan, sa loob lamang po yan ng 3 oras. Sa gitna ng pagbagsak ng market, napansin ng mga trader ang isang baha ng mga liquidations. Yan, flood of liquidations po yan na umabot sa malaking $637 million nitong nakalipas na 24 na oras. Kaya may higit na 89% sa kanila na kasangkot ang mahabang mga position. Kaya yan, yung mga naka-long position po yan ang naipit po rito. Yan, 89% po sa mga naka-long position dyan ay yan, naipit po or sila po ay na-liquidate dito. Sila po yung tinamaan rito at nagka-incur po sila ng mga losses. Ayan, yung mga, syempre merong mga hindi gumagamit ng losses ay ayan, malamang ay buhay pa yung kanilang mga long trading positions, pero malaki po yung kanilang talo. Syempre yung mga naglagay naman ng mga stop losses ay ayan, talo na sila kasi na-hit na yung kanilang mga stop loss. Bukod dito, ang $540 million sa mga liquidation na nagkakalaga ng 84.7% ng kabuuang 24 oras ay naganap sa loob ng nakaraang 4 na oras. Kaya yan, yung amount na ito na $540 million na na-liquidate, ayan, ay nangyari lamang daw po ito sa 4 na oras. Ayan, 84.7% po yan. Kaya yan po yung mga screenshot dito sa liquidation heatmap. Ayon sa data mula sa CoinGlass, ang Bitcoin ang karamihan sa mga liquidation na ito na umaabot sa 122.96 million. Kaya yan, yung mga Bitcoin accounts, sila po yung most liquidated po dito. Mostly na yung mga traders at saka yan, mga traders dito sa Bitcoin ang mostly na na-liquidate. Kaya ayan, umaabot po ng 122.96 million dollars. Samantala, ang Ethereum ay nagtala ng $93.5 million sa mga liquidation, habang ang Solana at XRP ay nakakita ng mga liquidation na nagkakahalaga ng $26.63 million at $15.47 million ayon sa pagkakasunod. Kaya yan, pagdating naman po kay Ethereum ay yung kanyang amount ng na-liquidate dito ay umaabot po sa $93.5 million. Samantala kay Solana ay nasa $26.63 million at kay XRP naman po ay umaabot ng $15.47 million. At ayan,
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.